Good day po, teachers. Welcome po muli sa ating panibagong episode ng webinar. I hope na may natutunan po ang bawat isa sa atin sa mga naunang episodes. Sa mga pagkakataong ito, atin pong tatalakayin ang image sequencing at ang fill in the blanks. Uunahin po ngayon natin ang image sequencing. Okay po, dear teachers, since nakalagin na po ang bawat isa sa atin, ang magiging starting point natin ang atin pong mga dashboard. First thing to do, teachers, ay hahanapin po natin ang ating subject. Okay po, since kanina pa po may napili na po tayong subject sa mga naunang lessons, sa mga naunang episodes. Ang inaasahan ko po ang bawat isa na naka-open na po sa kanilang mga subject. At sa mga pagkakataong ito, pipiliin ko pong subject ay ang grade 6 science. Okay po. So, ayan po. Ito na po ang ating sample subject for this episode. So, gaya po ng aking sabi, image sequencing po ang ating uunahin. Now, how to add an activity using the image sequencing. The first thing na gagawin po natin, dear teachers, sisiguraduhin po natin na naka-turn editing on po tayo. Kung makikita niyo po sa aking dashboard, ayan po, nandito na po tayo ngayon sa grade school science 6 na subject. Gaya po ng aking sabi na be sure na kapag mag-e-edit po tayo or mag-a-add po tayo ng any resources or activities, kailangan po naka-turn editing on. Now, ang turn editing on is only available para po sa mga editing teachers. Okay po? Now, hahanapin natin kung saan makikita ang turn editing on. Hanapin po natin yung settings icon. Ayan po. Nandito lang po siya sa upper right side. Ito po. Then, click. Then, find turn editing on na nasa pangalawang lang po siya. Okay po? Just click turn editing on and wait for it to load. So, panibagong display na naman po ang pinakita sa atin ni Moodle. So, kanina, ito rin po yung content, but may nabago lang po. Meron na po siyang edit. Ayan po, nasa right side po ng ating screen. And we have add an activity or resource. Okay, ganyan din po sa ibang mga content. Now, if we are going to add an activity, for example, since this one has a content already, so proceed po tayo sa pinakababa. Since nandun po yung add activity, scroll down lang po natin, scroll down. Ayan po, scroll down. Ayan. And there we go. Ayan po. Sa first quarter, we have add an activity or resource. Now, gusto ko pong mag-add ng activity sa third quarter. Now, kung wala pa pong content ang ating mga subjects, okay po, kung bare pa po siya, but I'm pretty sure na may mga laman na po siya since may mga nauna na pong discussions sa atin kung paano gumawa ng activity. So, aking pong pipiliin ay under ng third quarter. Click lang po natin ang add an activity or resource. Okay po. Click lang po natin. Then, ipapakita po ni Moodle kung ano po yung mga or anong klaseng activity po ang gusto po nating gawin. Okay po. So, we have, click po natin yung interactive content or H5P na tinatawag. Ito pong naka-block. Ayan po. Scroll down nyo lang po yung mga screen nyo under add an activity or resource. Hanapin po natin again ang interactive content or ang tinatawag po nating H5P. Kapag kinlik po natin yan, ayan po, sa may babang parte ng ating page, makikita po natin yung add. Just click add lang po. Yan po, makikita po ninyo sa aking screen. Yan po, gayahin lang po natin.
click add. Again, once nag-add po tayo ng another activity or resource, please make sure, dear teachers, na naka-turn editing on. So, saka lang po natin ma-edit ang isang subject or content ng subject once naka-turn editing on. Okay po? So, ito na po ang kinalabasan, ang dinisplay po ni Moodle sa ating page. So, we have here yung subject po natin na Grade School Science 6. Then, we have this under the subject. Name of the subject is our directory. Then, we have here, adding a new interactive content to third quarter. So, since for third quarter yung gagawin po nating activity, so, automatic na nag-ano po siya under third quarter. Okay? So, the first thing na makikita po natin is the description. Ang description po, ito po yung nagde-describe doon po sa ating magiging activity. Okay po? Dinidescribe niya po yung kung anong klaseng activity meron tayo or any description you want to put in your activity. Okay? Let's take for example here, sa ating description na atin pong ilalagay the order of planets. Ayan po. Depende po sa inyo teacher, lalong-lalo po sa mga editing teacher, kung ano pong description ang gusto niyo pong ilagay. Or we can just simply type or encode planets. Ayan po. Then, if we want to display it on our course page, so just click the checkbox dyan po sa display description on course page para po makikita ng bata yung description po doon sa course page. Okay po. Again, ang description po ay para po sa activity na ating gagawin. Description po ng mismong activity. Okay po. Hindi pa po siya yan yung instruction po natin sa ating activity. Okay po. So, let's proceed. So, we have editor. Dito po natin pipiliin kung anong klaseng H5P or anong pong klaseng interactive content ang atin pong gagawin. Okay po. Since ang naka-assign po sa atin na pag-aaralan ngayon ay ang image sequencing. So, hanapin lang po natin ang image sequencing or we can just simply encode, type lang po natin image sequencing. Ayan po. Di-display na po ni Moodle ang image sequencing. Okay po. Again, under po ng editor. So, makikita na po natin kung ano pong content ng activity ang gusto po natin or type of content or type of activity na gusto natin gawin. So, ito po. So, ang naka-assign po na sa atin ngayon ay image sequencing. And encode ko lang po si image sequencing sa search bar, then dinisplay na po ni Moodle ang image sequencing. Ayan po. Just click image sequencing, then ayan, i-display po ni Moodle kung ano pong mga informations needed for our activity. So, under po ng image sequencing, ito na po ang naka-display. So, we have here tutorial, then we have example. Tutorial is tutorial po about the image sequencing. So, we have here also an example. So, on the right side, we have the copy, paste, and replace. So, image sequencing. The first thing na mapapansin po natin is the title. Ang title po, ito po yung i-display ni Moodle sa ating course page. So, it is important na madaling ma-identify ng bata or yung yung magiging display po doon sa ating course page. Since once na may pinasagutan po tayo sa bata, for example, since this is already under third quarter, sasabihin po natin na please answer activity 1 ng third quarter. So, something ganon. Mabilis lang ma-identify ng bata kung anong activity yung pinapasagutan ni teacher. So, para po dito sa ating title, ano po natin? Lagyan po natin title na activity 1. Lagyan po natin ng
maliit na description sa title mismo. So we have here planets. Planets. So ayan po. So we have activity 1, planets. Okay po. By the way, teachers, sabayan nyo na lang po ako kung ano po yung ginagawa kong instruction or pong ginagawa ko sa aking screen right now. So we have our title already. So under that one, we have task description. Task description, a guide telling the user how to solve this task. Okay? So meron na po siyang description na nakalagay. Usually sa H5P meron na po talaga siyang under task description, meron na po siyang sample na description or instruction sa ating activity. So like this one, we have the Moodle displayed drag to arrange the images in the correct sequence. So it's depende sa teacher po kung meron po siyang panibagong mode of instruction or instruction, sariling instruction niyo po, or okay na po yung dinisplay ni Moodle. Okay po. So para hindi na po tayo mag-isip kung ano pong instruction, ayan po, just drag drag to arrange the images in the correct sequence. Okay po. But then, gusto ko po siyang baguhin. Drag the images according to the right of the planets. Okay po. So ayan. So we have here our instruction. So under that one, task description, we have the alternate task description, a guide intended for visually impaired users on how to solve this task. Okay, make the following list be ordered correctly. Use the cursor keys to navigate through the list items. Saan tayo? Use space to activate or deactivate an item, and the cursor keys to move it. So ayan po. When we say alternate task, we have here images. So sa image sequencing, mapapansin po natin from the word itself, image, and from the word itself, sequencing, i-arrange lang po natin in the correct order yung mga images. Depende po doon sa task description na binigay po sa atin. Okay po? Since para ma-arrange po ng bata ng maayos yung images na nilagay natin, isa-set up na po natin yung correct sequence ng ginagawa po nating activity. Okay po? So, first thing is, you should prepare your images, dear teachers. Okay, I'll be giving you, for this activity, I'll be giving you 10 minutes to download the planets of the solar system, yung 8 planets po. Okay po. Yes po. That will be for 10 minutes. I hope na makapag-download po ang bawat isa sa atin within the given time, 10 minutes, para po masabayan po natin ang ating discussion today. Okay po? Okay, again, please download, dear teachers, the 8 planets of the solar system. Okay po? Your timer starts now po.
Okay po, tapos na po ang ating 10 minutes, dear teachers. So, proceed na po tayo. Again po, uulitin ko lang po ang mga procedures. First thing, we have to put the title. Lagyan po natin ng title yung magiging activity po natin. But be sure na ang activity po natin ay madaling makita or madaling matandaan ng mga bata since ito po yung mag-a-appear po sa ating course page. So, ang ating pong nilagay na as title, Activity 1, Planets. Or the Activity 1 dash Planets. So, proceed po tayo sa task description. So, under task description, ito po yung magiging instruction po natin sa ating activity. Okay? Drag the images according to the right order of the planets. Then, the next one is the alternate task description. Sa alternate task description, ito po yung description wherein napaka-detalyado po yung ating instruction para po sa mga kids po natin na nahihirapan po minsan sa pag-intindi po ng instruction. Since ang instruction po natin na nakalagay sa task description is napaka-brief lang po. But here, sa alternate task description, elaborated po yung instruction natin. Okay po? So, proceed po tayo sa images. Kanina po, hinayaan ko po kayo, binigyan ko po kayo ng 10 minutes to download the 8 planets of the solar system. Now, gagamitin po natin yung mga dinownload po nating images from the internet. Or kung meron man po tayong nakasave na sa ating mga desktop or mga laptops, mas okay po iyon. Okay po? So, sa pag-add po or pag-upload po ng images, so, ito po, meron po tayong makikita dito. Add. Follow nyo lang po yung aking screen. Gumagalaw po ang aking mouse cursor. Ayan po. Click lang po natin yung add. Ayan po. So, hahanapin lang po natin kung saan po natin na-save yung images po natin. Okay po? Sa akin naman po, nasa desktop. There. Ayan po. So, the first image would be, here po sa images, dapat sunod-sunod na po yung ating mga images. Kung ano po yung nasa instruction natin, ganun na din po yung pagkakasunod-sunod ng ating images. Okay po. So, we have the first one would be the Mercury. Just click Mercury, yung image ng Mercury. And be sure, dear teachers, na ang names po ng ating images ay ganun din po ang mag-a-appear sa ating H5P content. So, ayan po, naklik na po natin si Mercury. Then, click Open. Nasa may bandang ibaba po. Once na-click open na po natin, i-upload na po ni Moodle ang image na nilagay po natin. Okay po? Okay. So, the next one would be the image description. Under image description is the description for users who cannot recognize the image. Let's take for example na matagal mag-load, may mahinang internet ng ating mga estudyante. So, at least sa under image description, dinidescribe na ni image description, yung image po mismo natin. Okay po? Without knowing na, or kahit hindi pa po nakikita ni estudyante yung image, alam na po na ni estudyante na it refers to doon po sa image na Mercury, which is yung dinownload po natin. For example, ito po. Ayan po. So, we have Mercury. Okay. Audio files, an optional audio for the card to play. So, it is an optional. So, pwede din po tayong mag-add po ng audio dyan when it comes to instructions. So, ayan po. Kita ko lang po sa inyo yung mga ginawa po natin from the top. And
Okay, next po tayo teachers. Sa pangalawang image po, click lang po natin yung number 2 na nandito po. Tingnan po ang aking screen. Yan po, gumagalaw po ang aking cursor. Click po natin si number 2 image. So, kung mapapansin po natin, dear teachers, na kanina, ang nakalagay po sa number 1 ay image, word image. Ngayon po, since binago po natin yung image description into Mercury, so nag-appear po yung description natin doon po sa number 1. Naging Mercury po siya. Instead of image, naging Mercury po siya. Okay, sa number 2 na po tayo. Then, same procedure hanggang sa matapos po natin yung lahat or mai-upload po natin lahat ng mga images. With next picture would be Venus. Click po natin si Venus. Ayan po. Then, open. Moodle is already uploading the image. You have selected. Then, the description. Lagay natin si Venus. And then, click po tayo ng number 3 for another image. So, we have, of course, ang ating planet, Earth. Under image description, encode po natin si Earth. Since tatlo lang po siya, we need 8. So, we still need 5 more. So, add image lang po tayo. Add image. Next po natin ay Mars. Hanapin natin si Mars. Uy, kumare. Mars. Ayan, ina-upload na po ni Moodle. Type po natin Mars. Okay po. For number 5, ano pong next ng Mars? Laan niyo po, teacher, ano pong next ng Mars? Mars, pautang po. Jupiter. We have Jupiter po, dear teacher, hindi po pautang. Mars pautang. Jupiter po ang kasunod ng Mars. So, we have number 6. Same procedure lang po. We have, next one would be Saturn. Ayan po. Next kay Saturn would be Uranus. And lastly, we have Neptune. So, ayan po. Naset na po natin ang mga images according po dun sa pagkasunod-sunod ng planets. So, ayan po. Review lang po natin from the top. Adding a new interactive content to third quarter, we have the first one, description. Lagay po natin planets. Under ng editor, we have the image sequencing, yung type of content po natin for today. So, we have title. Nilagay po natin title, activity 1 dash planets. Then, task description, drag the images according to the right order of the planets. And then, alternate task description. Ayan po, yung kalagay. Hindi na po natin inedit kung ano po yung nilagay ni Moodle. Ayan po. So, we have the images, of course. Baba po tayo. So, we have here the behavioral settings. Huwag na po natin pakialaman. Then, we have text overrides and translations. Display options. Then, we have grade. Under po ng grade, we have first one, the grade category. Once na-discuss na po ang grades and gradebook setup, may makikita po tayong category dito. But for now, ang nakalagay lang po is uncategorized. So, sample ng mga category would be the first quarter grade or first quarter written works,
first quarter performance task, or kung saan po nabibelong itong content na ginagawa natin. Let's take for example, third quarter performance task. Since activity po siya, bibilong po natin siya sa performance task. Okay po? Grade to pass. So, we have here grade to pass. Yan po. Let's say, for example, 5. Always have. Then we have the maximum grade, which is 10. Edit po natin si 10. Edit din po natin si 5. Gawin po natin 4 since we have only 8 items. Ayan po. Then, collapse lang po natin si grade. Then, most especially, dear teachers, save and display po natin. Lahat po ng gagawin natin, dear teachers, kailangan po natin siyang i-save. Do not forget to save para lahat po ng ginawa natin ay masisave, of course. Hindi po siya waste. Okay? It's either save and return to course or save and display. Since we want it to display, gusto po natin siyang makita after po natin i-edit, save and display po natin. Okay po? Yes, if then, there you go. Ayan na po. Yan na po ang pagkakasunod po ng ating planets. But then, ang ginawa po ni Moodle, ni-random niya po, ginumble niya po yung mga images para kapag sinagutan po ng bata or ng estudyante po natin, hindi na po, hindi po tulad nung ginawa or during setup na ginawa po natin. Okay po, na nakasunod-sunod na po yung mga planets. Ngayon, automatic na ginajumble ni Moodle yung images para para sagutan na po ng bata. Ready na po for answering na po. Okay po? So, ayan po yung mga images na naka-upload sa ating Moodle or activity. So, we have here, ayan po. Ayan po. That would be the end of our discussion regarding image sequencing. But for now, gusto pong bigyan kayo ng 10 minutes, another 10 minutes para ma-explore pa po ang image sequencing and how to edit it. Then, kung paano nyo, or bigyan po kayo ng oras para masagutan ang mga pinaggagawa po natin. Ayan po. Yung activity yung ginawa po natin. Okay po, try po nating sagutan. Ayan po. Drag lang po natin. Ayan, drag the images according to the right order of the planets. Then, ayan po.
that's it. Tapos na po ang ating discussion regarding image sequencing. And right now, proceed na po tayo sa next topic po natin, which is the fill in the blanks. So, paano po tayo makakabalik po sa paggawa ng ating activity? So, kung mapapansin po ninyo sa aking screen, ito pong nasa upper part, yan pong tinuturo ng aking mouse cursor. Ayan po. Yan po ang tinatawag nating directory. So, i-click lang po natin si third quarter. Okay po? Click po natin si third quarter, then ilo-load na po ni Moodle and iba na po yung magiging display. Babalik po niya tayo doon sa editing section ng activities. Okay? So, we have here, add an activity or resource. Babalik po tayo doon sa naunang procedure na ginawa po natin. So, just click add an activity or resource, then i-display po ni Moodle yung mga or type of activities na gusto nating gawin. Ayan po, nakalista po. Or kung resource man siya. But right now, ang activity na gagawin po natin ay fill in the blank. So, under po siya ng H5P or ang tinatawag po nating interactive content. Ayan po. After clicking ng ating interactive content, click lang po natin si add. Then, ilo-load ni Moodle. After that one, yung magiging display is like this. So, adding a new interactive content to third quarter. Description. Kaya po ng ating sabi kanina, description, ito po yung description mismo ng ating activity or with regards with our activity. So, dito po, we have planets. So, nag-auto fill na siya. But then, since planet din naman po ang ating magiging sample again sa ating gagawing activity, so, hayaan na lang po natin. Antayin ko po ang bawat isa na makapaglagay po ng description. Planets pa din po. Okay? If you want it to be displayed sa course page, just click the checkbox ng display description on course page. Okay po? The next one we have the editor. Ayan po. Okay? Just type fill in the blanks. Ayan po. At dadalhin na po tayo ni Moodle or i-display na po ni Moodle yung hinahanap po natin. So, ito pong fill in the blanks. Okay po? Just click fill in the blanks. Then, ilo-load na po ni Moodle yung information, necessary informations na kailangan natin i-fill in para magawa po yung ating activity. So, we have here the first one, of course, our title. Again, ang title po natin should be maiksi lang and then madali siyang hanapin kapag nagbigay tayo ng instruction sa ating mga estudyante. Since kanina po ay activity 1 under third quarter, ngayon naman po, since pangalawang activity na po ito, lagay po natin activity 2. Okay, dash planets. So, ayan po. Regarding pa rin po siya sa planets. So, we have here, the next one is the task description. A guide telling the user how to answer this task. Ibig sabihin, instruction po ito ng ating activity. Dito po natin ilalagay ang ating instruction. So, okay na po siya, fill in the missing words or pwede rin pong fill in the blanks. Ganun po. Okay na po yan. So, we have here itong text blocks. Dito po natin i-encode yung activity, yung mismong content ng ating activity. Okay? But before doing or making the content ng ating activity, we have here 3 important instructions. Okay, the first one, blanks are added an asterisk in front and behind the correct word or phrase. Ibig sabihin po, yung magiging sagot po natin ay ilalagay na din po natin kasama ng ating question. But then, ang indication po ng sagot natin will be enclosed with an asterisk. Okay po?
Again, ang ating po magiging sagot ay isasama na po natin sa pag-encode sa ating text field. Okay? But the indication ng ating sagot will be enclosed with an asterisk. Okay po, pag sinabi po natin enclosed, meron pong asterisk sa unahan ng word and meron din pong asterisk sa pinakadulo ng word or after ng mismong word. Okay po? Then, the second instruction is alternative answers are separated with forward slash. Okay po? Kapag meron po tayong more than one answers, okay? So, ang gagawin lang po natin, isa-separate lang po natin yung pangalawa or pangatlong sagot with a slash. Okay? Then, we have the last instruction. You may add a textual tip using a colon in front of the tip. Okay? Let's say, for example, we have our answer. So, for example, Jupiter's ang ating sagot. Kapag lalagyan po natin siya ng textual tip or yung hint na sinasabi, just add colon after the word or after ng answer. Then, yung mismong hint na gusto nating ibigay sa bata. Saka na lang po natin ilalagay or i-enclose yung ating sagot ng asterisk. Okay po? Sa pinakadulo na po ng hint na nilagay natin. So, we have here an example. H5P content may be edited using a asterisk browser. Or, may panibago siyang sagot, meron siyang gustong sagot or pangalawang sagot, sinasabi, web browser. Okay? After ng web browser, mapapansin po natin yung colon. Ayan. Then, yung hint na sinasabi po natin, something you use every day. So, after nung hint natin, saka lang po natin nilagyan ng closing asterisk. Okay po? So, try po natin. What is the largest planet in the solar system? That would be our first question. And then, ang sagot po natin, i-enclose po natin siya sa asterisk. So, ang sagot po ay Jupiter. Then, do not forget na enclose siya sa asterisk. So, overall feedback. So, we have here overall feedback. Now, kapag gusto po natin magkaroon ng feedback, just, ayan po, lagay niyo lang po yung feedback na gusto nyo. For example, great job. Excellent. Ayan po. Ayan. Add range lang po tayo. Ito, for example, palitan po natin. Better luck next time. Better luck next time. Ayan po. From here, for example, from 51 to 100, then we have another feedback. Good job. Then add range. For example, 70. Now, from 71% to 100%, excellent. Ayan po. Okay. So, kapag i-click po natin si distribute evenly, yung percentage, yung range rather, ng score will be distributed equally. So, ayan po. We have display options. Explain ko na po yun kanina. Then we have click, save, and display. Kapag may ganito po na mag-a-appear, are you sure you want to leave? You might lose any changes you've made on this page. Just click leave. Okay po. So, ayan po, maglo-load na po siya. Then, we have here our display. Fill in the missing words. So, ito po yung description natin kanina. Nag-appear po dito. Then, ito po yung naging title. Then, ito po yung instruction.
yung task description, then we have our question. What is the largest planet in the solar system? So, let's say, for example, Jupiter. Ayan, try po natin sagutan. Kapag gusto po nating i-check yung tamang sagot, better luck next time nakalagay. Why? Please make sure, balik po tayo sa settings, dear teachers. Explain ko po doon. Okay, click po natin ang settings. Edit settings. Then, ilo-load ni Moodle ang ating page. Balik po tayo sa ating editing section. Mapapansin po natin, ang naging sagot po natin ay supposedly tama. But then, ang ating pong nilagay na sagot sa ating editing section, sa text field po natin, is nakakapitalized po yung ating first letter, which is J. So, ayan po. Now, ang hinihingi po kasing sagot ni Moodle ay yung exact answer. Doon po sa nilagay po natin doon, and na naka-enclose po sa asterisk. But then, pwede din po natin siyang baguhin. Bagbalang po natin, scroll down. Scroll down, under po ng behavioral settings. We have here the behavioral settings. Click lang po natin para mag-expand yung mga information. So, first one is the enable retry. The second one, enable show solution button. Para makita po ng bata yung solution or yung tamang sagot after niyang sagutan yung mismong activity. Then we have the automatically check answers after input. So, hindi na po kailangan i-click yung check kanina. So, mag-automatic na po siyang i-check yung answer after mismong mag-encode ng bata sa pinaka-last question. Okay po? Then, the case sensitive. Uncheck lang po natin itong case sensitive, yung capitalization ng first letter ay ma-include sa tamang sagot. So, whether nakakapitalize yung first letter or hindi, so, itatama pa rin ni Moodle yung sagot. Okay po, let's try it. So, we have to save and display first. And then, ilo-load po ni Moodle ating sagot. Okay? Ay, yung page mismo. So, let's say for example, hindi ko pa rin ikakapitalize yung sagot. Then, check. Click check. Then, there you go. So, kung mapapansin po natin, itinama na ni Moodle yung sagot na Jupiter na hindi capitalized yung letter J or yung first letter ng ating sagot. Na kung mapapansin po ninyo kanina, ang nakalagay po dito sa ating feedback is better luck next time kasi po yun po yung nakalagay sa ating score range and feedback. Now, since nakuha natin lahat or naitama natin lahat, then yung naging sagot po natin ay, yung feedback na i-display ni Moodle ay excellent. Now, if we want to add more questions, just click edit settings. Hanapin lang po natin yung edit icon or settings icon. Click lang po natin, then click edit settings, then ibabalik po tayo ni Moodle doon sa editing section or edit section. Ayan po. So, antayin lang po natin mag-load, then there you go. Ayan po.
this is the end of our discussion. Okay po, thank you po teachers, pagsubaybay and for actively participating with our discussion. Thank you po and God bless.